May nakita akong video sa TikTok at ang dami na namang mga comments. So bali si sir, again, no to disrespect, pero ang saya daw sa pera yung change oil na agad ng 1,000, 1,500, ganyan, which is a service manual daw naka 3K. Again, no to disrespect. Kung gusto nilang ganon 3,000, wala namang problema. Motor naman nila yun eh. Naging parang apangit lang tignan na doon sa comment section. Ang daming mga riders na nagpo-push, parang nagko-comment na akin 1, 2, ganyan. Just parang ano pa nila, may isa pang nag-comment doon na 3K, okay, change oil na yan pag ganon, sabi. So yun ang parang parang for me parang nag-aaway-away tuloy silang mga riders doon, which is hindi naman dapat. Kasi nga tulad ng sinabi ko doon sa nangyari, tulad nga nung sinabi ko doon sa isang video ko na may kanya-kanya tayong routine sa pag-change oil. So for me, for the longest time na akin tong sniper na to, nakagawa na ako ng sarili kong routine, and for me that works. Maganda pa rin yung takbo ng motor ko, 1 taon na mahigit. So ang oil routine ko ay Shell AX7, change oil after 1-2. After 1,200 kilometers, change oil na ako niyan. Kasi may ginawa nga akong routine, or parang experiment, sabihin na lang natin. Yun yung naging result niya eh. Change oil na ako kada 1-2, and that is based on my riding habits or riding style. So kaya yung mga nag-aaway-aaway sa comment section ng mga ganung video, sir, tigil na natin yan. Kung ikaw nag-change oil kang 1-2, ganun yung nafe-feel mo sa motor mo. Hindi natin pwedeng i-push na kung paano yung change oil ko sa motor ko, ganun din yung change oil mo dapat. Again, nasa sa kanila na yan kung paano nila alagaan yung motor nila. Magkakaiba yung riding habits natin or riding style. Na bakit ko ba nasabing wag nyo ipupush yung kung paano kayo mag-change oil sa sarili nyong motor sa ibang tao dahil sa riding style natin. Ganito lang yan kasimple, sir. Yung haba ng itinakbo mo, hindi yan yung nagde-degrade sa motor, or sa langis ng motor rather. Hindi po yan ang nagpapaluman ng langis. Yun nga, yung the way ko mag-change oil is iba dahil sa riding style. And again, hindi po dahil sa haba ng itinakbo yung nagde-degrade ng langis. Ang main culprit kasi na nagluluma ang langis ay dahil sa init po ng makina. Try nyo, change oil kayo kada umaga, i-idle nyo lang yung motor nyo, paanda rin yung hindi tumatakbo kada umaga, paanda rin nyo ng mga 1 oras lang, throttle ka lang, naka-neutral okay, idle mo lang dyan, hindi tatakbo yung odometer mo, pero magluluma yung langis mo. Siguro hindi ganun kabilis, mga 1 buwan mahigit, magluluma yan, pero wala kang itinakbo, diba? So doon pa lang sabog na agad yung argument na kada 1K, 2K, 3K change oil na dapat. No, depende po yan sa rider. Kaya wag nating i-push kung paano tayo mag-change oil, yung duration natin sa ibang riders.
Maybe we're wrong. Baka maganda pa talaga yung langis nila at 3K because of their riding habit. Yung chill lang sa throttle, easy release lang ng clutch, yung mga ganun. Hindi nag-high RPM katulad ko. Yan, mga ganun ako minsan para ma-overtake. Pero sila talaga chill lang. Alam mo yun. Tapos siguro maganda yung cooling system ng sasakyan or motor nila. So naka-counter yung init. Hindi nag-overheat yung motor, mga ganon. So depende rin kasi sa motor mismo eh. Hindi talaga tayo magkapare-pareho. Teka, ba't maluwag ang EDSA? Holiday ba? Nung ba ako bumabiyahe, parang sabi ko, maluwag ah. So yun, hindi natin pwedeng i-push na magkapare-pareho tayo talaga mga sir, no? Kasi yung init na nga ng makina natin, riding habit natin, is the main culprit kung bakit mo nagluluma yung langis natin. Siguro kasama na rin dyan yung lugar na pinagbabiyahean natin, oras na bumabiyahe tayo, mga ganun. Kung lagi kang biyahe mo tanghali, di napakainit, tirik ang araw. Metro Manila ka pa, di ba? So nakaka-factor din po yan. Hindi man siguro sobra, pero marami mag-a-agree sa akin, nakaka-factor po yan. Pakiramdaman nyo yung motor nyo, biyahe kayo dito sa Metro Manila ng isang oras, ikot-ikot lang. Tapos bumiyahe kayo sa Tagaytay, ikot-ikot lang din. Mararamdaman nyo pinagkaiba ng takbo. Kasi doon, may katulong yung coolant natin, yung cooling system ng motor natin to bring down the temperature ng motor natin, or at least maintain. So kung nasa malamig kang lugar, di ba? Dagdag pa yun. So di na lang, sakto, mag-change oil na ako. Ipapakita ko sa inyo yung langis ko. At 1241 na ngayon, 1241. Yan na itakbo ko since my last change oil. So kung gusto nyo mas maliwanagan, andyan yung isa kong video kung paano ko nakuha yung change oil kada 1.2 at Shell AX7 yung nakuha ko. My favorite spot is open. And nasa trabaho na naman tayo. Friday. So yun nga. Again, wag natin i-push. Paano tayo mag-change oil sa motor natin sa iba. Gusto nila sabi nga ng isang video, tingin ko MC Garage yata yan. The way na in-explain nila is yung pag-change oil mo is, ay pugay kamay, natapon yung tubig sa loob. Is yun yung pag-aalaga mo sa motor mo. Kung gusto mong tipirin, syempre English yun ha. Alam masama kung anong langis, hindi, mali pala. Emoto kung paano nila sinabi, basta dun parang yung point is walang problema kung anong langis ang gamitin mo, basta palitan mo siya ng tama kung kailan. So kung luma na yung langis mo, magpangit na at 1.2, di palitan mo na, walang problema sir, motor mo yan diba? Ano lang, chill guys, bye.